Tulad ng mga tao, marunong ang mga unggoy kumilala ng muka. Marunong din silang gumamit ng mga tools, kasangkapan na ginagamit ng mga tao ngayon tulad ng bato, maliit na mga sanga ng puno para makakuha ng pagkain nila. May damdamin din sila tulad nating mga tao. Karamihan sa mga owls ay nagbabahagi ng isang likas na kakayahan upang lumipad, halos tahimik at mas mabagal na paghahambing sa iba pang mga ibon ng biktima. Karamihan sa mga owls ay nakatira ng higit sa lahat sa pang-araw-araw na paraan ng pamumuhay at ang kakayahang lumipad ng hindi gumagawa ng anumang ingay ay nagbibigay sa kanila ng isang malakas at kalamangan sa kanilang biktima na nakikinig para sa pinakamaliit na tunog sa gabi. Maihahambing ang mga tigre sa mga malalaking felids na wala na sa ngayon. Maliban sa kanilang lakas at laki, isa sa mga kilalang katangian nila ang maitim na guhit na nakapatong sa halos puti hanggang mapula-pulang kahel na balahibo kasama ang mas maliwanag na bahagi sa ilalim. Ang koala, Phascolarctos cinereus, ay isang hayop na kumakain ng halaman na may pandak ngunit matipuno o siksik na pangangatawan na naninirahan at katutubo sa Australia. Ang lobong kulay abo, lobong maabo o lobong abuhin, Canis lupus, ay isang espesi ng kanid na katutubo sa kaparangan at malalayong mga lugar ng Hilagang Amerika, Eurasia at Hilagang Aprika. Ito ay katulad sa pangkalahatang itsura at sa mga proporsyon sa German Shepherd o Sled Dog, ngunit may isang mas malaking ulo, mas makitid na dibdib, mas mahabang mga hita at mas malaking mga paw. Ang mga sanggol na tigre ay masigla at maliksi. Madalas silang makipaglaro sa kanilang mga kapatid at magsagawa ng mga simpleng paglalaro tulad ng pagsubok sa kanilang lakas at kakayahan sa pamamagitan ng pangangaso sa mga kahoy o pag-akyat sa kanilang mga ina. Mahalaga rin ang pagpapalakas ng kanilang mga kasanayan sa pangangaso at pagtuklas sa kapaligiran upang sila'y maging ganap
na mga mabangis at manininda kapag sila'y tumanda na.